Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amero Japan, Kaban Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 1 to 6, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo talaga, na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo kabayan, Capricorn, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang iyong edad, ipasok mo ang sarili mo ha. Tatandaan nyo palagi kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Walang sino man, kundi kayo lang. Okay, may mga papuri, no? May mga kasiyahan or may mga kasiyahan magaganap in any situation of kasiyahan. Also, dito sa situation is may when it comes to money, yan, money is coming, no? Ang nakikita ko dito, iba dito is may magbibigay ng pagmamahal sa iyo or someone ibibigyan mo ng pagmamahal. Kumbaga, tulad nito ni Bear, di ba? Andun yung sitwasyon na protecting someone you love, mga ganun sitwasyon. And then, syempre, good relationship, no? Dito rin. Pwedeng sa anak mo, sa pamilya mo, sa karelasyon mo. Yan. Pero tayong Gemini, Libra, Aries. Maring iba sa inyo is may mga iniisip kayong bagay na you want to success, no? Kung sa mga aspeto ng buhay niyo, halimbawa, when it comes to money, o kaya naman sa work mo, sa stability mo, sa pagta-travel man yan, or any situation, kahit sa finances, gano'n, no? Sa nakikita ko dito, marami sa inyo, or ang iba sa inyo is in networking, o kaya naman, nagtatrabaho kayo in a public place, o kaya may pupuntahan kayo, no, na something outdoor na maraming tao sa iba sa inyo. Maaring marami rin na nakakakilala sa inyo or maraming nakakapansin sa inyo. Iba dito, there's an audience din ako nakikita. Pwedeng ikaw is sikat, YouTuber, TikTok, Reels, Facebook, or kung ano man sitwasyon yan. Maaring nagtatrabaho ka sa sikat na company, o kaya naman pinagtatrabahuhan mo nakakasalamuha mo maraming tao, mga ganun sitwasyon. Yung iba sa inyo, no? Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga pinaninindigan ka o paninindigan mo na, no? Paninindigan mo at aaksyonan mo mga desire or manifestations in life. Ate mag-a-achieve ba? Yes, mag-a-achieve siya sa nakikita ko dito. And then, syempre, may sinasabi rin dito na documents. May mga aayusin ka related to documents, or pwede rin naman yung mga isusulat ka, speech, or may mga dapat asikasuhin when it comes to documents and papers. May mga ganang sitwasyon. May makaka-receive ka ng communication with someone. Pwedeng sa isang babae, or ikaw ang makikipag-communicate dito. And then sa iba naman sa inyo, or pwedeng text or email maaari makaka-receive ka ng message, news, text, kung ano man yan, with someone na pwede rin nasa ibang bansa siya, o nasa ibang probinsya man siya, o ibang place, no, ng Pilipinas. Or pwede rin na ikaw ang magte-text, or maaaring yung babae na yun is magte-text sa'yo. May sinasabi dito na travel, maaaring iba sa inyo is want ng mag-travel, no? O nag-iisip kayo about the traveling sa nakikita ko dito. May mga iniisip na kayong ganun. Mag-change daw yung journey mo no? As in, there's a change of a journey coming sa iyo, Capricorn. Siguro after a third week
or baka bago matapos yung year o kaya naman September, siyempre, September to no? Wait, a third week or something September, or baka the third pala September to mga ganyan. May mga ganun situation. Or any situation, may mag-change yung journey mo. May mga there's a movement or andito rin yung situation na maari rin na ikaw yung dumidistansya or mahilig kang dumistansya or lumayo, mag-distance or someone na is magkakaroon ng distance sa'yo or didistansya sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Siyempre, sinasabi dito is you need to protect yourself or yun din talaga yung protective ka sa sarili mo. May mga pinoprotektan ka tulad ng sabi mo kanina and protect your finances. Iba sa inyo may pagka-leadership or you are a boss. Pwede rin na may mga pinamumunuan kayo, pwede sa trabaho, or maybe meron kayong mga business, malaki man o maliit dyan. Maring meron kayong pinamamahalaan dito. Nandun din yung lakas ng loob mo kasi alam mo sa sarili mo na kaya mong pamunuan o gawin o solusyonan o ayusin yung mga bagay-bagay. Baka yun yung sinasabi ko kanina na may mga papers and documents, no? Tingnan natin ang energy mo. Capricorn. Iba sa inyo nagtataro or may tao na nagpapataro sa inyo? Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin. Energy ni Capricorn. Ano po yun? Okay. Energy mo, meron kang mga iisipin. Magkakaroon ka ng mga pagsisiyasat sa sarili mo, maghahanap ka ng mga katotohanan, anong dapat mong gawin, ganito ba yung dapat kong gawin, ano ba yung dapat kong i-let go, ano ba yung gusto kong pukusan, ano ba yung actionan ko, ano ba yung goal at mga layunin ko. Doon ka sa sitwasyon na yun, maghahanap ka ng mga solutions in life. No, sa iba naman sa inyo, energy nyo is mahilig kayo magmuni-muni. Or handun nga yung tulad ng sabi ko kanina, mahilig yung ihiwalay yung sarili nyo sa iba. Or mas pinipili nyo minsan na mag-isa. No? Tahimik lang. At mahilig mag-isip-isip ng bagay-bagay. Nandito ka rin sa sitwasyon mo na hindi rin, yung iba kasi sa inyo, hindi kayo showy, no? Hindi kayo showy sa feelings nyo, hindi kayo showy sa, sa mga bagay-bagay. Yun ang nakikita ko sa inyo. Kumbaga, nahadon ka sa sitwasyon mo na tahimik ka na kumikilos at gumagawa ng mga bagay-bagay dito sa sitwasyon mo. Nagkakaroon, ang iba sa inyo, there's a planning. May mga iniisip kayo na plano or may mga hinihintay kayo. Maari din na naghahanap kayo ng option with something. Maaring ganun. Maaring may mga gusto kayo i-pursue o kaya handun yung situation na meron kayong gustong i-prepare o may mga piniprepare kayo. Yan, iba sa inyo ganun. Sa nakikita ko dito. Energy rin ng iba is nandito ka sa sitwasyon mo na iniisip mo na kung paano ka makakaalis or paano ka makakalabas o paano maiaalis ang sarili mo sa isang sitwasyon na is not working sa iyo, to you anymore. Parang you want to getting away with something. Nahadon ka sa point na yun, no? Sa nakikita ko dito. Any situation, pwedeng related sa money, sa trabaho, sa relasyon. Yung iba naman siguro nandun yung thinking about, kasi may mga plano ako nakikita sa iyo no? Siguro, hindi ko alam kung ikaw or someone, maybe you thinking about retirement with something, pwedeng sa love life, pwedeng sa trabaho, or any situation na medyo hindi nagiging good o yung medyo namamanipulate ka ng sitwasyon. Ganyan, sa nakikita ko dito. Anong parating kay Capricorn? September 1 to 6.
Ay, ganun. Huwag ganyan. Ano po to, universe? Ano ibig niyo sabihin? May malalaman ka daw katotohanan. Mm. Tapos, yung iba naman sa inyo is makaka-receive ka ng pwedeng hindi magandang news, pwedeng hindi magandang communication with someone, pwedeng bad news or negativity. Then, dun ka medyo madi-disappoint or masasaktan, makakaramdam ka ng emotional pain, ganyan. Ang parating din sa'yo is magkakaroon ka ng doubt sa mga, siguro, pursuing something, ganyan. Kung may mga gusto ka i-pursue sa buhay mo, o kaya is may mga naghahanap ka ng isang clarity into yourself, pero hindi mo makamit yun, yung bagay na yun, kaya nakikita ko, you are in a painful situation. Tingnan natin ulit. May mga tao na hindi ka rin gusto ha, Capricorn. Yung mga taong galit. Okay, may mga gusto kang gawin to accomplish or may mga gusto kang gawin, kuhanin mo lang sa'yo doon na, para sa mga mahal mo sa buhay, lalo na sa pamilya mo, no? Sa nakikita ko dito. Pero medyo hirap ang nakikita ko sa'yo. Maaring hindi mo pa siya gaanong makamit-kamit this time, pero wag kang mawawalan ng pag-asa. Ang sinasabi ng card, kailangan mo lang din is you need to be patient. Kailangan mo lang din is mag-focus ka dun sa sitwasyon na yon, no? Na gusto mong makamit. Kasi victory and success naman is coming. Kumbaga, kaya mong solusyonan o kaya mong gawa ng paraan itong sitwasyon na ito na magsasucceed at maa-achieve mo yung bagay na yun. Yun ang sinasabi sa iyo dito, kung ano man yan, no? Sa nakikita ko dito. And syempre, is maari din na magkakaroon ng mga distraction sa 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 mga actions mo o sa mga gusto mong gawin. Pwede rin na magkakaroon ka ng distraction when it comes to a relationship. Pwedeng sa pamilya, pwedeng sa mahal sa buhay, kung sino man yan, boyfriend, girlfriend. Yun ang nakikita ko. And then may mga unexpected, a blow of emotions sa iba sa inyo. Hindi naman siguro kayo lahat. Pwedeng magkaroon ng mga depression or pwedeng mga hindi pagkakaintindihan. Pwedeng sa iba is conflict, malaki man o maliit yan. May mga lungkot ako na nakikita sa iba, hindi lahat kayo. Pero magkakaroon ka ng clarity dun sa bagay na yun kung dumating yung point na yun, magkakaroon ka ng clarity. Kumbaga, pwedeng hindi, kasi malalakpasan mo siya, ang sinasabi dito, no? Yung mga pain or mga disappointment or pwedeng separation sa iba, no? Malalakpasan mo siya. Meron kang tatahakin na bagong journey into your life sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. May tatahakin ka. Kung sa mga aspeto ng buhay mo iyan. May pag-uumpisa or there's a new beginning coming sa iba sa inyo. May pagtulong, hindi ko alam kung magbibigay ka ng tulong or may hihingi ng tulong sa iyo, or may tutulungan. Ano dapat iwasan ni Capricorn?
Uy, uy, uy. Okay, dapat mo, ay, 2 beses na yung 3 of sword mo, oh. Okay, ang dapat mo daw iwasan is yung mawalan ka ng pag-asa. Tulad ng sabi ko kanina, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi malalakpasan mo siya. Yung mawalan ka ng pag-asa, iwasan mo yung ma-stagnant ka, iwasan mo yung hindi mo ma-accept yung mga bagay-bagay na halimbawa may nangyaring negativity, you need to accept yun. Kasi may reason yun, ibig sabihin. Ibig sabihin, pwedeng kung halimbawa sa trabaho, hindi siya good para sa'yo, o kaya may mga something happen, ibig sabihin, may reason yun. Nangyayari kayo yun. Kasi, pwedeng para maging matatag ka, o kaya pwedeng para matuto ka, or kaya pwede rin na para maging teacher ka sa iba. Diba? Yung mga ganun sitwasyon. And syempre, iwasan mo yung, alam ko naman na matured ka na naman, kahit pa paano. Siguro, mas more on maturity to understand yung mga bagay-bagay o any situation into your life. Iwasan mo rin na kimkimin ng sarili yung mga problema mo. You need to share your problem din sa ibang tao na alam mo na mapagkakatiwalaan mo. Huwag ka lang basta-basta magbibigay ng sa ibang tao, no? Tiwala. And syempre is not to getting over yung mga worst ng buhay mo. Sabi ko nga sa'yo, kaya mong solusyonan ang lahat ng bagay. Release all the pain. Ang sinasabi rin dito, be creative lang, Be creative. Huwag kang ma-depress. Iwasan mo yun. Huwag kang ma-let down or mawala ng pag-asa sa mga bagay-bagay na nagkakaroon ng feeling emotions or pain, no? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang sinasabi rin dito, yun ang nakikita ko dito. Siyempre, iwasan mo yung mga tao na mahilig makipag-away, conflict, may masasabi sa'yo, hayaan mo lang sila. Yan. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang iyong love. Kamusta ang love ni Capricorn Universe? Love sa lahat, kapatid, anak, magulang. Tsaka iwasan mo yung ihiwalay yung sarili mo minsan sa ibang tao. Hindi ko naman sinabi na sumama ka sa kanila anytime. Hindi naman. Siguro, may mga time lang na kailangan mo rin di ba? Para gumaang-gaang yung mga, mawala konti yung stress mo. Kung paano ka mag-relieve ng mga stress. Yun. Kung feeling mo, pag nag-iisa ka, ka nakaka-relax, edi okay lang. Pero, huwag mo rin papabayaan yung social life mo, di ba? Tingnan natin ang iyong love. Anak, dami yo, sino ba? Akang. One-chang. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Iwas ka na lang din sa pagtatalo, ha? Okay, when it comes sa love, sa iba dito related to kasi andito si Queen and dito din si Knight, no? Ibig sabihin, yung iba sa inyo related siya sa relationship. Ay, oo, relationship nga to. Hindi, ibig sabihin, halimbawa, pwedeng kapatid, yan, pwedeng anak, ganyan, no? Pwedeng kasama sa trabaho, ganyan. Iba sa inyo. Kung kayo sa kahiwalay nitong tao na to, nagkakaroon siya ng pagsisisi. Itong tao na to ay nahadon pa rin yung deep attraction niya sa'yo or handun pa rin yung attraction niya sa'yo. Hanggang ngayon hindi niya ma-accept yung nangyari o yung sitwasyon, umaasa pa rin siya na magkakaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Or maybe this is you. Vice versa, no pointed name, wala ang pangalan mo dito. Yun ang nakikita ko dito, ha. Sa iba naman sa inyo, if you are single, may tao na nakikimkim na kanyang nararamdaman sa'yo. No? Hindi siya nag-express. Pwedeng nag-express
hindi mo lang napapansin o dineded mo lang. Pero merong tao na nahandun yung attraction niya sa'yo at kinikimkim niya yung nararamdaman niya sa'yo. Or maybe this is you. Sa mga magkakarelasyon naman, sa nakikita ko dito, sa mga magkakarelasyon, hindi ko alam kung sa part mo, Capricorn, or sa part ng kapartner mo, ng karelasyon mo. Kasi, dito kasi, maaring yung kapartner mo is may sakit or ikaw ang may sakit. Yun ang nakikita ko dito. No? Maaring nag-a-isolate ka or siya yung nag-a-isolate, vice versa, na syempre andin yung hiling na sana maging malakas, sana maging okay, sana ganito, sana ganyan, sana ganon. No, may taong may sakit kasi ako nakikita dito sa iyo. Sa relationship, maaaring isa sa inyo may pagka-seloso or selosa. Ako nakikita dito. Or maybe, ano, sa iba sa inyo ay may tao, hindi lahat kayo, may taong pumapagitna dito sa relationship na ito na nagkakaroon siya ng pagsiselos. Ganon. Kasi may nakikita ko dito na siguro hindi lang din siya showy. No, hindi lang din siya showy sa nararamdaman niya sa'yo. Baka ganon. Na may pinagdadaanan siyang lungkot. Pwede sa iba kasi dito, pwedeng third party. Sa iba dito, related lang siya sa kapartner mo. Pwedeng ikaw ito or siya. No, ibig sabihin, ano to? Merong hindi siya sinasabi sa'yo. Maaari may mga pinagdadaanan siya na hardship or painful situation, ikaw or siya to ha, nahandoon yung siguro itong tao na to is may pagka-moody. Minsan okay, minsan hindi, minsan kakausapin ka, minsan hindi. Maaaring ganun, or maybe this is you, no? Yan. Kumbaga, mas more siya nagpo-focus sa sarili niya. And then, siguro minsan masungit. Lalaki man o babae, siguro hando yung minsan masungit, ganyan, ayaw makapag-usap, mas gusto nag-iisa. Yun ang nakikita ko dito. Parang handun kayo sa ano, no? Parang challenge yung inyong relationship when it comes dito. May iniwan sa ere, no? Or handun yung situation na parang may hindi pinapansin. Yun ang nakikita ko dito. Ate, love niya ako. Sa nakikita ko dito, love ka niya. Or love mo siya. Yun nga lang, may boundary, no? May boundaries. Pwede ikaw ay may boundaries or siya ay may boundaries. Baka same lang din kayo, may boundaries. Pero when it comes sa love, meron. Andun yung deep feelings niya sa'yo or ikaw sa kanya. Mahilig lang siguro kayo mag-isolate. No? Siguro andun yung disappointment, hindi mawawala eh, di ba? Kahit hindi ko nasabihin, natural kasi yun. Pero sabihin ko na rin, di ba? Siyempre, andun yung mga disappointment. Siguro, andun yung sa nag-aaway, selos meron, meron lang siguro na hindi, sa nakita ko to, meron lang siyang hindi sinasasabi sa'yo. Ganyan. Siguro kung lalo na may sakit siya, siguro hindi niya sinasabi totally yung nararamdaman niya kung may sakit siya or hindi man siya may sakit, hindi niya sinasabi sa'yo yung pinagdadaanan niya sa buhay. Yun na nakita ko. O ikaw to or siya. Ganun. Vice versa. Uy, ano ba yun? May pinag-uusapan na vehicles, no? Dito sa situation. Hindi ko alam kung bibili ka ba ng vehicles, gusto mo ba magpagawa ng vehicles. Anyways, vehicles, pwedeng motor, basta may gulong. So, yun, may nakita kong vehicles. Pwede rin yung iba sa inyo is maaaring maglalayag kayo. Gusto nyo maglayag when it comes sa barko, ganyan, sakay kayo ng bangka, barko, ganyan. Ano po ito?
Ah, ano mangyayari dito? Magulo yung isip ng iba, no? Bet you feeling trapped ka. So dami. Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, meron ka mga gustong aksyonan pero napanghihinaan ka ng loob. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito ay you are trapped. Kumbaga you have an idea, no? Nagkakaroon ka ng idea na gusto mong gawin o gusto mong aksyonan. Pero trap, trap to. Natatrap ka. Maari din na this time sa iba sa inyo is now overwhelmed kayo sa mga gusto nyong gawin o aksyonan o desisyonan, no? Pero when it comes dito, huwag kang magmadali, no? Pag-isipan at planuhin mong maigi ito. Syempre, kailangan mo, huwag kang malack of confidence or huwag kang malack of pagpupursige sa sitwasyon na yun. Kailangan mo kasi din mag-action. Pero huwag kang magmadali. Kailangan mo mag-trust sa intuition mo to make a decisions right. Be patient to make a choices. No? Pag-isipan at planuhin maigi. Hindi yung irarush mo siya. Hindi yung kailangan is gawin kaagad. No? Kasi alamin, parang halimbawa may dumating na bagyo, 'di ba? Kailangan handa ka, 'di ba? Kailangan handa, wag kang sugod na wala kang weapon, kumbaga gano'n, nang wala kang kaalaman o wala kang ipaglalaban, no? Kasi at the end, ikaw yung matatalo dito, 'di ba? Pag-isipan mo maigi at planuhin ang mga bagay-bagay, ibig sabihin. And syempre, sa iba naman sa inyo, is maaari nagkakaroon kayo ng chronic fatigue. Pwede rin napapagod kayo, ganyan, at gusto mo nang mapagod. Gusto mo nang um, ma-heal or yung, ano man Tagalog na? Gusto mo nang ano? O yun na lang, ma-heal yung pagod na yun, no, sa nakikita ko sa iyo dito. Ang sinasabi rin dito ay merong kung ikaw is magmamadali. Kasi may mga bad decision na nagaganap or magaganap dito, pwede ka magkamali ng desisyon. Yun ang nakikita ko. May mga biglaang magaganap o mangyayari na hindi mo e-expectin na pwedeng ikaw is matrap or pwedeng ito ay magkamali sa mga actions mo or decisions making mo. No? Kailangan mag-take advance ka ha. Sabi ko sa'yo, magplano ka maigi. Sabi sa'yo, maaari nag-iisip kayo na paglilipat. Pwedeng lilipat kayo ng trabaho, lilipat kayo ng bahay, lilipat kayo ng place, lugar, o lilipat kayo ng, halimbawa, section 1, section 2, pang umaga, pang gabi, tanghali, mga ganun. Kung ano man paglipat yan. No? Or maari, o sa iba ganun, maaring may sinabihan kayo na isang tao, di ba, na gusto nyo ilipat kayo. Yung mga ganun. Or when it comes sa sarili mo, your decision making na nasa utak mo na gusto mo na mag-iba ng place or ng trabaho. Nando. Magkakaroon, may mag-open naman sa iyo eh. May mag-open na door para sa iyo dito, no? It's up to you na lang to make it happen. Kung gusto mo na mag-action, nasa sa iyo. Kasi there's an offering. May door na nag-open sa iyo. No, yung positivity na yun, nasa sa iyo. Kung mag-action ka, nasa sa iyo na yun. Mag-trust ka lang sa intuition mo. No, may mga opportunity kasi na dumarating. Ako nakikita dito. Ano ba yan, anak? Universe, ano nangyari? Tataha ka na ibang direction. May mga new project, new action, may mga pagpapasya, or you have an idea, may mga new idea, ako na nakikita sa iba sa inyo. And syempre, meron daw, makakaramdam ka daw ng exciting situation. There's an exciting situation happen sa buhay mo, or saya yun, ano, tulad ng sabi ko kanina.
Yun na nakikita ko sa'yo. May mga mag-open sa'yo, beginning of a cycle, opportunity is coming, new beginning is coming. May mga end of a cycle situation, may mga potentials ending na magaganap o mangyari sa'yo. Yan. Meron din transformation is coming, change is coming, unexpected change also is coming sa nakikita ko dito. May taong nalulungkot. No, may taong nalulungkot dito sa nakikita ko dito. Maybe ikaw or siya or someone na gusto niya ng commitment sa iyo. Yun na nakikita ko dito. Gusto niya ng commitment. Gusto niya ng forgiveness. Iniisip ka niya gabi-gabi nitong taong na to, or maybe this is you. No? Nagkaroon, maaring may paglayo na nangyari or ikaw yung umiiwas. Yun na nakikita ko dito, vice versa. Hinihiling ka niya na sana is magkaroon kayo ng union. Gusto niya gusto niya ng commitment or ng connection nitong tao na ito sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is maaring may mga itatry kayo ng new path sa buhay nyo. New direction, new path, at magkakaroon ng mga decision making to make. May mga sitwasyon daw na pinupukusan nyo dito sa iba sa inyo. May mga pinupukusan kayo na magkakaroon ng disappointment o lungkot. O pwedeng panghinayang, ganyan. Ano po to, universe? Uy! Galileo. May tao nagsisinungaling? May tao na hindi mo napapansin na okay. Ibig sabihin, may tao na hindi mo napapansin na niloloko ka. So, iba naman sa'yo is you're getting away with something na it's not working to you anymore, tulad ng sabi ko kanina ata, nasabi ko na ata yun. Yun. And makakaramdam ka ng peaceful. So, iba naman sa inyo is rest day is coming toward na, no? Maaring meron kayo mga rest day, 4 days, or 4 weeks. Huwag naman ganun kahaba, ano? Kasi wala ka ng maaring may mga travel din, yung iba, no? Maaring magbabakasyon yung iba, or thinking about traveling. Ako nakikita dito, maaring iniisip nyo, saan ako mag-travel, saan ako pupunta, or pwede ring trabaho related yung iba sa inyo, no? Sa nakikita ko dito. Meron kang yan, may mga traveling, thinking of traveling or traveling situation. Ako nakikita sa iyo. Ang sinasabi rin dito is magkakaroon ng clarity sa iyo this time kung anong direksyon ang iyong tatahakin. Kung ano yung pupukusan mo. Pagbabalik also ng strengths, andito yung katatagan also. You put some effort in a situation na magiging maganda yung resulta. With the 10 of Pentacles. Ibig sabihin ay may parating na wealth and prosperity sa iyo. There's a material success happen. Tulad nga ng sabi ko, maaari may mga matatapos na problema o may magtatapos na situation in life, or you're going toward na talaga to a success sa nakikita ko dito. Kasi dalawa yung 10 mo. May mga achievement ako na nakikita sa iyo. Maliit man o malaki yung achievement na parating sa iyo, pero congratulations pa rin. Unahan na kita. Congrats. Kung ano man yan, sa pera man yan, sa pagkapanalo mo man yan, or any situation. No? Ang nakikita ko dito sa iyo. May nakikita ko na matanda. Hindi ko alam kung sino yung matanda na yon sa iyo. Pwedeng inaalagaan mo, pwedeng family mo, pwedeng relatives na sinusuportahan mo, or inaalagaan mo siya. Yung iba sa inyo is may alagang aso. No? Yan ang nakikita ko. May mga gusto kang aksyonan this time. No, may mga gusto kang itama this time sa iba sa inyo.
Ay, ano ba yun? Yung iba sa inyo is nandito kayo sa sitwasyon na ano, no? Maaari may mga pag-uusapan kayo, hindi lahat to ha, pag-uusapan kayo related to a money or mana. Ganyan. May celebration ano, maaaring nagkaroon ng celebration or magkakaroon ng celebration. No? May mga getting together, coming home, uuwi ka ng Pilipinas ba or nag-iisip ka, tulad sabi ko may travel o kaya naman galing probinsya or galing ibang ano, baryo, baryo talaga eh, no? Yan, may mga surprise parties, event, family unity reunion, may fun, happiness, enjoyment, pwedeng getting together ng close relationship, pwedeng gano'n. Pwede rin na related to a wedding, no? Pwedeng may mga wedding ceremony, wedding situation, or something wedding. Ako nakikita dito. Sa nakikita ko sa iyo is you want to create something into your life pero naghihintay at nag-isolate ka doon sa bagay na yon. No, sa ngayon is you're going to the flow. May mga hinihintay ka na you are patiently waiting with something na iniisip mo kung makakamit mo ba siya or hindi. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. May isang sitwasyon din ako nakikita sa iyo na you still holding. No? Ako nakikita dito. Mahilig talaga kayong mag-isolate ano, dito sa sitwasyon. Magkakaroon ka ng disappointment or hindi naman siguro big disappointment to sa tao na mas bata sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Iba dito is siguro andun yung sitwasyon na halimbawa may ipon ka. Halimbawa lang Tapos in-expect mo na matatago mo yun at dadami yun, pero biglang lumabas. Naaring ganon, no? May mga failure situation, maaring naganap na yun o mangyayari pa lang. Hope hindi. Hindi mangyari sa lahat. May mga pagsisisi. Ay, sorry, ganun yung throat chakra ko. May mga something loss situation or may mga magkakaroon ng pagpapabaya in some aspect of your life. Yun ang nakikita ko dito. Sa pagpapabaya kasi halimbawa kasi gusto mo ngang gawin o gusto mo punuin halimbawa yung alkansya mo, 'di ba? Pero hindi mo na panindigan, o di nagpabaya ka pa rin, 'di ba? Pero kung emergency naman, ayun ang mahirap nga lang. So nga na ito doon. Arigato namaste, God bless.